The Arranged Marriage, Chapter 17. Hindi pa man nakakahuma ang lahat dahil sa pangyayaring ni sa hinagap ay hindi nila inakala. Ngayon ay muli silang binulabog ng isang revelasyon. Jam, bakit hindi mo sinabi sa amin? Why did you hide this to us? Ani Mr. Lim habang hawak ang kamay ng kanyang anak na nakaratay sa ospital. 3 buwan pa lamang ang nakakalipas since Liam's tragic death. Dad, huli na rin nang malaman ko. I admit that I felt something wrong with me even before, but I ignored. And recently, before the main event, lumabas ang resulta ng third opinion ko sa ospital sa Amerika. And it's too late para gamutin. Yes, Jamaica is now battling with stage 4B bone cancer. At 3 buwan na lamang ang pinakamatagal na ilalagi niya sa mundong ibabaw. She was pretending that everything is okay with her in front of everyone. But the truth is, she's getting weaker every single day. Kaya nang natapos ang fashion show, ay kapit na kapit siya kay Norman upang hindi siya matumba because of the pain she felt on her back. So this is why I saw some aspirin tablets in your cabinet and a wig. Usisa ni Aryan. Napatingin si Jam sa kanyang kaibigan at sa kamarahang tumango. God, Jam, bakit hindi mo sinabi sa akin? Si Norman na mababanaag ang takot at pag-aalala sa boses. I'm sorry. It might be so unfair for Liam kasi hindi ko siya binigyan ng chance. This is the reason why. Because I want to spend my remaining time to be happy. Ang maranasan ang magmahal at mahalin ng totoo. But he was gone before me. My God, Princess. Iiwan mo na kami. No, magpapagamot ka pa. Saad ni Mrs. Lim, hindi na nito napigilan ang umiyak. Mommy, I don't want to live in pain. I'm tired of fighting. I'm happy to leave this world. I know I've done enough. I made you all proud. But Dad, I'm really very sorry for failing you about my marriage with Liam. No, Princess. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo for those wrong decisions I made. And thank you, baby, because I have learned a lesson from you that money cannot buy everything, even a real success. Saad ni Mr. Lim. Like I said, I've done enough for you and everyone. Except with my best friend. Nilingon ni Jam si Aryan. What do you mean, Jam? Wala ka naman dapat patunayan o bayaran sa akin. I helped you out the best I can without expecting anything in return. Saad ni Aryan. It is to stand beside you as your bridesmaid. Iyon kasi ang pangako nilang magkaibigan sa isa't isa. Maari bang iwan muna ninyo kaming 3? Hiling ni Jam sa kanyang mga magulang. Tumango ang mga ito sa kaunti-unting lumabas ng kwarto at naiwan silang 3. Norman, sorry for making you the source of my happiness. And thank you for everything you've done for me. For the affection and love. Turan ni Jam kasunod ang pakpatak ng kanyang mga luha. You deserve everything in this world, especially happiness. Tugon ng binata at hinilikan ang hawak nitong kamay ni Jamaica. Yan, I want to see you na maikasal before I go. Baling ni Jam sa kanyang kaibigan. My gosh, Jam,
Wala nga akong jowa. Paano ko ikakasal? Saan ako mangingidnap? Biro nito na kahit nag-aalala ay nagawa pang magbiro. May isang hihilingin ako sa inyong dalawa. Seryosong turan ni Jam. Jam, don't look at us like that. Ani Aryan na tila nababasa ang nasa isip ng kaibigan. Norman, please, marry my best friend. What? Katagang lumabas sa bibig ni Aryan pagkarinig sa sinabi ni Jam. Are you serious? Si Norman na hindi makapaniwala. Yes, this is the last thing I would wish for. Jam naman, magpapagamot ka and you will see me marry. Wag naman ganito, please. Let's try. Saad ni Aryan. Yan. Ramdam kong hindi na ako magtatagal. And I don't want to prolong my pain. I've been through enough. That's the reason why I did not go for chemotherapy. Nagkatinginan sina Aryan at Norman. Hindi nila inasahan na ang bagay na yun ang huling hiling ni Jamaica sa kanila. Pero paano nila gagawin yun? Alam ko, matututunan ninyong mahalin ang isa't isa. And Norman, you are a good man enough for my best friend. Yan. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang lalaking mahal ko. Ingatan at alagaan ninyo ang isa't isa. Mga katagang narinig nila bago tumunog ang life monitor machine ni Jam. They got panic. Halos mahalikan na ni Norman ang intercom para tumawag ng doktor. Jam, please, no. Don't close your eyes. The doctor is coming. Please, love, hold on. Pagmamakaawa ni Norman na pilit dinidilat ang mga mata ni Jam. Maya-maya ay pumasok ang mga doktor. Pinalabas sila ng kwarto upang ayusin ang lahat kay Jam. Doon ay nagkaroon ng pagkakataon sina Aryan at Norman na makapag-usap. Ngunit bago yon ay sumaglit sila sa mini chapel ng ospital bago umalis. Habang nasa sasakyan pa lamang sila ay nakatanggap sila ng tawag mula sa ina ni Jam na maayos na muli ang babae. Kahit papano ay nakahinga sila ng maluwag. Kung bakit ba naman kasi sa lahat ng pwedeng hilingin ay ganun pa ang napilintong hilingin sa kanila. Aryan and Norman were best friends for years now. And never crossed into their mind na aabot sa ganito ang lahat sa kanila. Kapwa naguguluhan ang dalawa. Iniisip pa lamang nila ang mga katanungang ibabato sa kanila ay nanghihina na sila. Makalipas ang ilang mga sandali. Seryosong nag-uusap ang dalawa sa isang pribadong lugar. Lumipas ang ilang araw. Naging puspusan ang preparasyon sa kasalang Norman at Aryan. Hindi na muna nila inisip kung ano ang magiging opinyon ng iba. Ang importante sa kanila ay maging masaya pa rin si Jam at matupad ang pinakahuling hiling nito sa kanilang dalawa. Masaya si Jam nang sabihin ng dalawa ang kanilang pasya tungkol sa kanyang hiling. Alam mo na ang gown na susuotin mo, ha? Sorry. Hindi na kita masasamahan sa butik. Basta magpalakas ka, ha? Ani Aryan na umiiyak dahil sa awang nararamdaman sa kalagayan ng kaibigan. Payat na payat at alam nitong nahihirapan na. Oo naman, I will stand beside you as your bridesmaid. I will be fine on that day. I'm so happy for you. Alam ko mapupunta ka sa mabuting lalaki. Ikaw dapat ito eh. No, Bessie. It will never be me. Kasi kung hindi ako nagkaroon ng ganitong karamdaman, bibigyan ko ng pagkakataon si Liam. But I choose to be happy for my remaining time. Niyakap ni Aryan ang kaibigan. Norman, thank you. And I want you to know one thing.
I love you for real. Baling niya sa binatang hindi mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Lumapit ang binata at hinawakan ang kanyang mga kamay at dinala iyon sa kanyang labi. Walang salita pero makikita ang awa at ang pagmamahal nito kay Jamaica. Pero sa loob-loob nito ay he need to accept that she will be gone soon and they have nothing to do to stop it. Don't cry. I want everyone to be happy while I'm still breathing. Hindi ba yun ang gusto ko? Ang maging masaya ang lahat? Jam, bakit mo kasi pinabayaan ang sarili mo? Tigmak sa luha ang mga mata ni Arian. I'm okay. I'm happy knowing that before I go, ay nagawa ko lahat for everyone. Mahal na mahal ko kayo. Halos pabulong na lamang siyang nagsalita. Niyakap siya ni Norman at Arian. Salamat sa inyong dalawa ha. Kayo ang dahilan kung bakit naabot ko ang lahat ng pangarap ko. Saad ni Jam habang yakap siya ng mga ito. Jam, we have so many memories with you. How can we let you go? Ngayon palang hirap na kami. Bes, I know it will be so hard for everyone, but this is my fate. Don't you really want to try, Bes? Umiling si Jam. Hindi naman alam ni Norman kung ano ang dapat sabihin. He is still in shock. Paanong ganun kabilis mawawala sa kanya ang babaeng mahal na mahal niya? Bakit panandalian lang silang magkasama? Arian, pwede bang iwan mo muna kami ni Norman? Tumango si Arian. Nang sila na lang dalawa ay doon hinalikan ni Norman sa labi si Jam at pinakawalan ang mga luha nito. I'm sorry. Sambit ni Jam. Love, this is too much to bear. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Saad nito. I know it's hard, but you have to. I love you so much. Turan ni Norman. Saka ulit hinalikan ang nobya. Jam tries her best to respond. I did not take any medicine because I wanted us to conceive. I bear those pain in silence dahil gusto kong maging mommy at may maiiwan akong mas magandang alaala sa'yo. What? Hindi makapaniwalang sambit ni Norman. Yes, love. I did not take any tablets. I just ate nutritious food. I submitted myself to you because I wanted to have a baby. Pero hindi ako pinagbigyan ni Lord. Ngayon naintindihan ni Norman kung bakit ganun na lang kabilis lumala at kumalat ang sakit niya. Dapat hindi mo ginawa yun, Jam. Nagpagamot ka dapat. Then after you healed, doon tayo gagawa ng baby, di ba? Turan ni Norman. Norman, after my diagnosis, I only have 6 months to 1 year chance to live. And I got one of the deadliest illnesses. I've been through a lot of pain. Humigpit ang yakap ni Norman kay Jam. Kahit sa huling pagkakataon ay inisip pa rin niya ang kaligayahan ng lahat. Alam niya kung gaano kagusto ni Norman ang magkaroon na ng anak. And he is not getting any younger anymore. Madalas nga itong mangarap tungkol sa pagkakaroon nila ng anak. I'm sorry. I failed to conceive. It's okay. Huwag mo nang isipin yun. Magpahinga ka na lang ha. Saad ni Norman. Stay beside me. Tumango si Norman at tumabi sa kanya. Pinaunan pa nito si Jam sa braso para lalong maging komportable. May iba pang hiniling si Jam kay Norman. Maya-maya ay kapwa sila nakatulog. Lumipas ang ilang araw.
Lalong naging busy sina Arian at Norman sa paghahanda para sa kanilang kasal. "Don't worry, we can get an annulment," saad ni Arian. "Saka na natin pag-usapan yan. For now, let's be focused on preparing." "Ayoko nang nakikita na naghihirap si Jam," tugon ni Norman. "Hindi ko rin gusto na nakikita siyang ganun. Jam is like a sister to me. At sobrang sakit para sa akin na makita siyang pilit lumalaban para lang matupad ang pangako niya sa akin. I love her a lot at gagawin ko ang lahat para sa kanya. All I want for her is to be happy," saad ni Norman. Damang-dama ni Arian ang sakit sa mga pananalita ni Norman. "I really admire her because she's willing to do everything to make her loved ones happy, even sacrificing her own life. She did not take any medicine, Arian, because she wanted to conceive," pagtatapat ni Norman. "This is why I'm willing to pursue her wishes," dagdag pa nito. Napapikit si Arian at kasunod ay ang pag-agos ng mga luha sa pisngi niya. "I don't know what to say anymore, Norman, as I really can't imagine how she managed to handle everything. I can't imagine how much pain she endured for the sake of everyone's happiness." "Arian, I have a little favor to ask," saad ulit ni Norman. "Sure, what is that?" "Please, let me stay with her after our wedding. I want to be beside her till her last breath," he said with teary eyes. "Yeah, no worries. I will come to see her every day too. I'll cook her favorite bulalo with lot of veggies and corn." "Thank you. Let's make her happy all the time." Wika ulit nito sa pinunasan ang mga nangilid na luha sa mga mata. Norman is dying inside, as well as Arian. "Let's go. We need to see the gown. She asked me to take you to her boutique," yakag ni Norman maya-maya. Tumango na lang si Arian. Makalipas ang ilang sandali ay binaybay na nila ang daan papunta sa butik ni Jam. Sa kabilang banda, nagising si Jam sa marahang haplos sa kanyang buhok. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. "Mommy Chi," sambit niya nang nakita kung sino ang nasa tabi niya. "Hi darling," bati ng ina ni Liam. Bahagyang ngumiti si Jam. "Mommy Chi, I'm sorry for not giving Liam a second chance." "Shh, that's okay, sweetie. We now understand why. If I get a chance to see him again, I would definitely explain everything to him so he could understand too." Hindi na napigilan ni Mrs. C ang hindi umiyak dahil sa nakikitang kalagayan ni Jam. Alam nito na kung gaano kasakit sa kanila ang pagkawala ni Liam. Mas masakit ang nararamdaman ng mga magulang ni Jam because they seeing her suffering like this. "I'll tell you the truth, Mami Chi. Dati naisip ko na kumanti sa kanya dahil sa lahat ng ginawa niya sa akin. Pero sa pagdaan ng panahon, I realize na wala rin maidudulot na maganda both sides ang ganung bagay. It's okay, sweetie. Don't think about it. You have nothing to be sorry about." "Thank you, Mami Chi." "Sleep again. Dito muna si Mami Chi. Daddy Lou will be here later, kaya matulog ka muna para makapagkwentuhan kayo mamaya, ha?" Huminga ng malalim si Jam. Saka muling pinikit ang kanyang mga mata. Maya-maya ay nakatulog ulit. Sino pa ba ang magkakapagkumbinsi kay Jam na magpagamot? Gayong siya na mismo ang umaayaw.
Tuluyan ba niyang iiwan ang kanyang mga mahal sa buhay? Abangan ang karugtong.